Umpisahan muna natin mga kababayan doon sa boxing. Oh, naku po. Tampulan po ng katatawanan ngayon si Baste Duterte, mga bossing. Ilan po ang topic natin? 7 ang topic natin sa araw na ito, no? At nandiyan din po si Ma'am Neng Gigi. 7 ang topic natin at umpisahan ho natin, mga bossing. Nako, bawat Pilipino pinagtatawanan no yung naghamon na missing boxingero, sabi ni Chi, no? O eto, pakinggan niyo po. Pati si Katunying, ha? Dati po si Katunying, mga kababayan, ano yan? Minsan maririnig natin, maka-DDS, minsan maririnig natin sa Pangulo. So nasa gitna lang talaga, pero matatawa kayo dito, mga bossing, doon sa mismong estasyon nila Tunying. O pakinggan nyo, mga boss. O. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Kinekeng ko si Baste. Hindi ka ba nahihiya, Baste? Ano? Bigla na lang umalis ng Pilipinas? Biglang nagkaroon ng schedule sa Singapore? Ano yun? Sayang ang tato, no? Palabas, pakita mo pa sa mamamayang Pilipino, astig-astigin ka, tapos bobondat-bondat ka pala. Di ba? Bobondat-bondat naman ho pala, mga kababayan. Yung tipo bang kala mo kapag merong pagka merong nakaharap na camera sa kanya, kala mo katatakutan, nakaganon yung mukha eh, oh. Oh. Yung pala ay Barbie! Oh, pakinggan nyo ho, mga kababayan. Hindi lang ho tayo yung nangaasar kay Baste Duterte, pati po, mga kababayan, mga boss chief amuser, yung mga news anchor na kagaya ni Tunying. Oh. Sayang ang tato. Pinagtatawa na. Ay, naku. Lipad ka pa ng Singapore, ha? Bigla kang nagkaroon ng lakad dyan, ha? Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, Yan. Banat, Katunying! Sabi po ni Baste, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Di ba? Siya di ba? Sa kanila ho nagsimula, mga kababayan, yung paghahamon ng suntukan. Tapos nung pinalaga na ho, sabi nga nila matanda na si Torre. O di ba? Yun yung lagi nilang pinangaasar, matanda na si Torre. Matanda na nga. Kinatakutan pa. Umurong pa ang young balls nung nakababatang Duterte. Di ba? Pinagmamalaki. Ako, sabi ng mga DDS, sabi din ni Pulong, kung mamatay yan, di sagot namin. Hindi nga kayo makapalag. Hindi nga makapalag yung kapatid mo. Umabot pa yung iniisip mo na mamatay. Paano mapapatay kung yung kapatid mo duwag? O, ayun, punta ng Singapore. Di ba? Sabi ni Mario Aguinaldo, yung mga tato ni Baste, Hello Kitty, taga Davao del Norte ako. O, sabi ni Mario Aguinaldo yan, ha? O, dito palagay ka, Hello Kitty, dito bulate, kung ano-ano pa. Mas astig yun, Baste. At mas mukhang bagay talaga sa iyo yun. Di ba? O, wag na yung mga yung mga astigin na tato. Di bagay, Chong. No? Tumatakbo ka eh. O, pang boka-boka ka lang eh. Pang yung magsasalita, tara eh. Kung gustong fist fight, tingin ko kaya kita, Torre. Tapos, nung tinanggap na yung hamon, mo, lumabas ka ng bansa. Pumunta ka bigla ng Singapore, bigla ka naging busy. O, di ba? Pahiya! O, tuloy, Tunying. Kung gusto mo talaga na, parang dating nun, paano si General Torre naghahamon? Correct, binaliktad nila. No, yung tipo bang, basta suntukan tayo. Ay, hindi. Sige, papalag ako, pero sa isang kondisyon. Hindi naman, sa kanila mismo nanggaling, mga bossing. Yung paghahamon, sa kanila nanggaling yung pagyayabang. Di ba? O, sayang ang tato. Nabaliktad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga may tattoo ito. Talaga naman, no? Ako may tattoo, pero kapag mga kababayan, kung nandyan ako sa Pilipinas, hamunin ako, tapos, kunyari, naghamon ako. No, nandyan ako sa Pilipinas, tapos pumalag yung hinamon ko. Sige, tuloy. Di ba?
Sayang ang tato. At isa pa ho, mga kababayan, na nakikita ko na posibleng ikahiya po si Baste Duterte dito, mga bossing, yung mga taga Mindanao at yung mga kabisayaan po na mga kaibigan at mga kababayan natin. Di po ba, mga bossing, ang mga kabisayaan po, talaga naman pag sinabi mo, Bisaya yan, matapang yan. Ano yan, solid yan, papalag yan, Bisaya yan. Di ba? Eto, sabi ni Sangkay, binanata si Baste, sabi, kauna-unahang duwag na Bisaya na nakita ko ay si Baste Duterte daw ho, mga bossing. Biruin mo yun. Tuloy! Sayang ang tato. Ang lakas mga sereno, sayang ang tato. Di ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 Na. na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Lahat to, mga kababayan, totoo naman ho. Di ba? Ang daming sinabi ni Baste Duterte. Biruin mo, mga bossing. Halatang ayaw ni Baste, biruin mo. Kailangan lahat ng government official magpa hair follicle test nila, yung mga pambanat po ng mga DDS, pati ni Pulong, magpa hair follicle test. Biruin mo, ilang daan po, ilang libo. Yung mga government official ho, mga kababayan, di isa lang ang hindi umattend doon o isa lang ang makamis nung hair follicle test na yon, hindi na papalag si Baste. Sasabihin niya, yung kagawad o yung congressman o yung senador o yung isa, baka pati councilor ho, mga kababayan, yung councilor doon sa dulong-dulong bayan ng ganito, hindi nagpa-hair follicle test o hindi tuloy. Sigaw tuloy ng taong bayan ngayon. Sabi ni Wisely 12, Mateo 12, bring back home Baste Barbie. Di ba? Ngayon, si Baste na ho ang bring back home. Tuloy. Yan ang, ito, maging aral ito sa mga matatapang, ha? Sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. No? Huwag ka ding magpapadala sa bugso ng damdamin mo. Hindi porket galit ka, akala mo hindi ka papalagan, kaso pinalagan ka. Ayan. Bigla ka tuloy lumipad ng Singapore. Akala mo kaya lahat No? Nahalata ka tuloy, nakita tuloy ang totoong karakas ninyong mga Duterte. Di ba? Duwag pala. Takot pala, may kaba pala, takot palang magasgasan ang muka. Hahamon-hamon, fist fight. Tingin ko, kaya ko si General Torre Ayun, pinalagang ka. Tameme ka ngayon. Di ba? Baka patulang ka. Baka patulang ka. Kasi hindi lang. Tulad dito, kahiya-hiya si Baste dito ngayon. Talaga. Pero yun mga... Di ba? Miski po mga, mga news anchor po yan, mga bossing. Nirerekta nila. Nakakahiya po talaga. No? May nakita akong isang post. Ang nakalagay po o nakasulat doon sa isang post na yon, mga kababayan, is ano ba yung nakasulat doon? Ang mga Kabisayaan, ang Mindanawan, kapag ka naghamon, naku, talagang itinutuloy nila yan. Talagang hindi magpapatinag yung mga yan. Ganun ho, mga bossing. No? Kaya dismayado ho, ang dami pong dismayado kay Baste Duterte, kasama na ho, mga kababayan. Yung mga DDS na iba, minumura pa nga si Baste Duterte nung isang DDS na taga dun sa Davao Ibigay mo pang Kasi napahiya ho sila Napahiya ho, mga bossing. condition ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon ko mo ito. Ano yun? Nanang ko po. Ay, nako. Ibig sabihin, wala. No? Tingin nyo, mga kababayan, matutuloy ba? Kasi sa linggo ho yan, no? Bukas ho yan, mga bossing. Tingin nyo, matutuloy po ba? Mukhang hindi na, ano?